Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala naman siyang kapera-pera. Napapahagulhol tuloy siya habang nagpapalit siya ng kanyang damit. Bakit kasi ang sakit-sakit ng puso niya? Hindi niya matanggap na hayaan lang siya ni Oljong makipaghiwalay. Ang buong akala niya susuyuin siya nito. Napakadrama naman kasi niya. Pero mas makabubuti nga siguro maghiwalay na lang sila dahil hindi naman niya ito naaalala. Nagkakasakitan lang sila. Lumabas siya ng mansyon na walang dalang kahit na ano bukod sa kanyang sarili. "Ma'am, saan kayo pupunta?" Tanong na isang tauhan ni Aljan sa kanya nang makita siya nitong naglalakad papalabas ng mansyon. "Huwag niyo na po ako sundan. Naghiwalay na po kami ni Aljan." Umiiyak niyang sambit bago siya tumakbo ng tumakbo. Agad namang itinawag ng tauhan ni Aljan kay Aljan ang paglayas ni Aileen. Ayaw pa sanang sagutin ni Aljan ang cellphone nito dahil wala ito sa mood makipag-usap kahit na kanino. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala naman siyang kapera-pera. Napapahagulhol tuloy siya habang nagpapalit siya ng kanyang damit. Bakit ang sakit-sakit ng puso niya? Hindi niya matanggap na hayaan lang siya ni Aljan na makipaghiwalay. Ang buong akala niya ay susuyuin siya nito. Napakadrama naman kasi niya. Pero mas makabubuti nga sigurong maghiwalay na lang sila dahil hindi naman niya ito naaalala. Nagkakasakitan lang sila. Lumabas siya ng mansyon na walang dalang kahit na ano bukod sa kanyang sarili. "Ma'am, saan kayo pupunta?" Tanong na isang tauhan ni Aljan sa kanya nang makita siya nitong naglalakad papalabas ng mansyon. "Huwag niyo na po ako sundan. Naghiwalay na po kami ni Aljan." Umiiyak niyang sambit bago siya tumakbo ng tumakbo. Agad namang itinawag ng tauhan ni Aljan kay Aljan ang paglalayas ni Aileen. Ayaw pa sanang sagutin ni Aljan ang cellphone nito dahil wala ito sa mood makipag-usap sa kahit na kanino. Sobra itong nasasaktan sa pakikipaghiwalay ni Aileen. Naiinis rin ito dahil hindi na siya nito naalala. Nasaktan siya ng gusto nang sabihin nitong hindi na siya nito mahal. That hurts like hell. Irritable niyang sinagot ang kanyang nag-iingi na cellphone. "Tom, what's the matter, Douglas? Make sure that's important." "Boss, yung asawa niyo po. Lumabas ng mansyon. Naghiwalay na daw kayo. Wala ho yata yung pamasahe man lang. Nakakaawa ho eh." Napapikit sa inis si Aljan. Nag-alala agad siya kay Aileen. "Sundan niyo yung asawa ko." Galit na utos niya sa mga tauhan niya. Napatakbo rin agad siya palabas ng mansyon. Hingal na hingal siya na maabutan niya sa Aileen na nakikipag-argumento sa isang tauhan niya. Pinipigilan ito ni Douglas sa pag-alis. "Ang gabing-gabi na ho. Baka mapaano po kayo? Pinapasundan din po kayo sa akin eh, boss dyan." "Kuya, pabayaan niyo na po ako. Hindi ko na asawa ang boss niyo. Aalis na po ako." "Aileen." Kunot noon niyang tinawag ang pangalan nito. Napatingin naman agad ang mga ito sa kanya. Hingal na hingal siya sa pagtakbo. Napapahikbi ito habang nakatingin sa kanya. Napansin nito na nakapaalang siya. Wala siyang suot na sapatos dahil sa pagmamadali niyang sundan ito. "Bakit? Bakit mo ko sinundan?" Napapahikbi nitong tanong sa kanya. Napabuntong hininga siya bago siya lumapit dito. "Sorry na." Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Pinaghalikan ni John ang buhok ni Aileen. Lalong lumakas ang pag-iyak nito. "Sorry na din, Aljan. Ayoko naman makipag-iwalay eh." Parang bata nitong pagngawa. Napahigpit lang lalo ang pagyakap ni Aljan sa dalaga. "Stop crying. Balik na tayo sa bahay natin." Panay ang halik ni John sa tuktok ng ulo ni Aileen. Pinipigilan lang niyang halikan nito sa labi dahil baka mapagbintangan na naman siya nitong manyakis. Kaya nakontento na lang si John sa pagyakap ng mahigpit sa asawa niya. "Sorry na, Aileen." Bulong ni John kay Aileen na nagpagaan kahit papaano sa puso nito. Yumakap din sa Aileen sa bewang ni John. Aaminin niya na natakot siyang makikipaghiwalay ito sa kanya. "Bati na tayo, Aljan na. Sorry sa nagawa ko sa'yo at sa mga nasabi ko sa'yo." Parang bata itong umiiyak habang yakap-yakap siya nito. "Mom, si Boss John Pang, nauna nagsorry sa'yo." "Ay, mga babae talaga oh." Napapakamot sa ulo si Douglas.
Napapangiti tuloy si John dahil naging isip bata ang miss niya. Asawa pa rin kita? Napapasinghot na tanong ni Aileen sa kanya. Ngumiti siya ng tipid bago niya pinisil ang pisngi nito. I'm your forever husband. Sorry, nag-init lang ang ulo ko kanina. Muli niyang niyakap si Aileen. Hindi naman kasi talaga siya seryoso sa pakikipaghiwalay dito. He will never leave her, maging ito man si Rina o Aileen. Magkahawak kamay na bumalik si Aileen at Aljan sa loob ng mansyon. Napatingin agad sa kanila ang mga kasambahay na nasa bukana ng pintuan. Nagbulong-bulungan ang mga ito. Napapayuko tuloy si Aileen dahil nasisigurado niyang siya ang topic ng mga ito. Pagdaan nila ni Aljan sa harap ng mga ito ay nagsiyuko rin ang mga ito upang magbigay galang kay Aljan. Binalawala naman ito ng asawa niya at dire-diretso lang na pumasok sa loob ng mansyon. Nang makalagpas na sila sa mga ito ay muling nagbulungan ang mga katulong tungkol sa kanya. Ang buong akala ng mga ito ay nakalayo na sila ni Aljan. I forgot to tell them na ipagluto tayo. Nagugutom ka na siguro, Aileen. Huminto sa paglakad sa Aljan nang maalala nitong utusan ang mga kasambahay. She smiled at Aljan dahil tama nga ito. She's already hungry. Kanina pang umaga ang huling kain niya. Magkahawak kami silang bumalik patungo sa kinaroroonan ng mga kasambahay. Hindi napansin ng mga ito ang paglapit nila dahil busy-busy ang mga ito sa pagchichismisan tungkol kay Aileen. Nakita mo? Nagpahabol pa kay senyorito? Tingnan mo tuloy ang paa ng senyorito, ang dumi-dumi. Lampasuhin mo ang sahig na dinaanan ng senyorito. Magpuputik iyon. Oo nga, masyadong maarte ang asawa ng senyorito. Gumawa pa na eksena kanina. Wala namang ginagawang masama si Greta at senyorito sa kwarto. Kung makariak ang bruha, akala mo naman inagawa ng asawa. Ayun, natanggal tuloy. Sa trabaho si Greta pati na ang nanay niya. Aalis na din daw. Kanina kasi nakita ko bago yan pumunta sa guest room. Dinakdakan na yan ng nanay ni Greta. Sinabihan niya na asal kalye si Aileen dahil kinalmot ang braso ni senyorito. Kaya siguro nagalit kay Greta yung babaeng yan at nag-inarte. Napakunot ang noo ni Aljan nang marinig din ito ang pinag-uusapan ng mga kasambahay habang papalapit sila sa kinaroroonan ng mga ito. Rinig na rinig nila ang mga sinabi ng bawat isa. Napalunok na lang sa Aileen dahil hindi niya akalain na ganoon katindi siya kung pag-usapan ng mga ito. Wala naman siyang ginagawang masama sa mga kasambahay ni Aljan, ngunit bakit ganito ang pag-uugali ng mga ito? All of you are fired! His strong voice filled the entire mansion. Napatalon halos sa mga kasambahay nang marinig nila ang dumadagundong na barato ng boses ni Aljan. Nanlaki ang mga mata ng bawat isa pagkalingon ng mga ito sa kanila ni Aljan. Tila tinakasan ng dugo ang mga muka at namutla ng gusto ang mga labi. Senyorito, damn you all for talking trash about my wife. Hindi ko kailangan ng paliwanag niyo. I already heard everything. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Halos mamula sa galit ang gwapo mukha ni Aljan. Bigla namang nakaramdam ng awa si Aileen para sa mga tsismosang kasambahay. Aljan, ayos lang. Huwag mo na silang tanggalin sa trabaho. No, they need to get out of our house right now. I won't tolerate their bad behavior. Lalong-lalo na ang pag-uusap nila na masama tungkol sa'yo. Pinipigilan lang ni Aljan ang galit nito. Mabilis nitong tinawagan ng ibang tauhan gamit ang cellphone nito. Walang nagawa ang mga kasambahay nang sapilitan itong palayasan ni Aljan. Nagmamakaawa ang mga ito ngunit hindi pinagbigyan ni Aljan. Napabuntong hininga sa Aileen nang tuluyan ng umalis ang mga kasambahay nila. Kasama ng umalis ng mga ito ang mag-ina ni Greta. Si Greta at ang nanay nitong Mahadera. Paano yan? Paano yan ngayon? Wala ka na tuloy kasambahay dito. Malungkot na tanong niya kay Aljan. Katatapos lang nilang maligo ni Aljan at kasalukuyan silang kumakain ng pizza na in-order nito. Naligo si Aljan sa bathroom ng guest room, samantalang naligo naman siya sa banyo ng master's bedroom. Tahimik ang buong mansyon dahil lahat ng kasambahay ay natanggal sa trabaho. Don't worry, bukas na bukas rin ay may kapalit na sila lahat. Don't feel bad about them. They don't deserve my beautiful wife's pity. Nilagyan siya muli ni Aljan na isa pang slice ng pizza sa kanyang plato. Pinigilan niyang kiligin sa pasimpleng banat nito. Seryoso kasi nitong sinabi iyon kaya nahihiya siyang kiligin o mapangiti.
Nakakaawa naman kasi sila. Baka mahirapan silang makahanap ng trabaho. Ang taas pa naman ang sweldo nila dito. Dahil lang sa akin na walang tuloy sila ng trabaho. He'll look at her. Natanggal sila sa trabaho hindi dahil sa'yo. They were fired because of their bad attitude. How dare them to talk like that? Kung lalaki nga lang ang mga iyon, baka nasuntok ko pa sila. Hinalo-halo ni Aileen ang kanyang soft drinks na iniinom. Napaka-cute kasi ni Aljan habang nagagalit ito. Para bang ayaw talaga nitong may nangaapi sa kanya. Kinikilig tuloy siya. Habang umunguya ito, ay nakakunot pa nga ang noon nito dahil naalala nito ang mga pagchichismisan tungkol sa kanya. Ang cute. Gusto niya tuloy pisilin ang pisngin ng kanyang asawa dahil natatouch siya sa ipinapakita nitong concern sa kanya. Concern ito sa damdamin niya. Alam nitong nasaktan siya sa kanyang mga narinig. Bakit nga pala pati si Greta at ang nanay niya tinanggal mo sa work? Mahinang tanong niya bago siya sumipsip ng soft drinks gamit ang straw na kulay pula. She tried to hide her intrigue in her voice. Ayaw niyang magmukhang chismosa pero nagtataka talaga siya kung bakit ito tinanggal sa trabaho si Greta at ang nanay nito. Nilunok na muna ni Aljan ang kinakain nitong pizza sa loob ng bibig bago nito sinagot ang tanong niya. Sumandal ito sa upuan at tinitigan ang kanyang muka. Ayoko may pinagsasalosan ka. She's not good to our relationship. Nilalandi niya ako ng pasimple. Napanguso siya. Hindi naman ako nagsaselos, no? Napapangiti si Aljan sa reaksyon niya. Nagselos ka? Kaya ka nga na beast mode. Natawa pa ito ng konti bago ito muling kumagat sa pizza nito. Napanguso siyang muli ngunit sa pagkakataon na ito'y napaamin na din siya. Oo na, mabuti naman at alam mo. Nilalandi ka naman kasi talaga ng babaeng yun eh. Kunting tuwad na lang niya makikita na ang singit niya. Siya lang ang kakaibang uniforme sa mga kasambahay mo eh. Gabing-gabi na naka full makeup pa. At bakit siya ang gagamot sa'yo? Masyadong malandim batang yun. Siya pa mismo nagkwento sa mga kasamahan niya na muntik na raw may mangyari sa inyo kaya syempre bilang asawa may magsaselos talaga ako. I mean, hindi dahil may feelings na ako sa'yo ha. Kaya ako nagsaselos. Nagsaselos lang ako kasi syempre sabi mo mag-asawa tayo. Ang dami mo naman paliwanag. Nakangising putol ni Aljan sa akin yung pagpapaliwanag. Napasimangot siya kaya lalo itong napangisi. Hindi naman kasi talaga ako nagselo sa batang yun. Mas di hamak na, sexy naman ako kaysa sa kanya. Ang itim-itim ng kuyukot niya. Natawa ng malakas si Aljan. Bully ka na pala ngayon? Natatawa pa rin tanong ni Aljan. Hindi ako nang bubuli. Sinasabi ko lang ang totoo, no? But you're right. Mas sexy ka kaysa sa kanya. Kaya wala kang dapat na ipag-alala, Aileen. Napalunok siya dahil kakaiba ang tingin ni Aljan sa kanya. Uminom ito ng dire-diretso ng tubig pagkatapos nilang magkatitigan ng ilang segundo. Natapos silang kumain at magligpit ng pinagkainan nila. Sabay silang naglakad patungo sa likod ng bahay upang magpahangin. Merong maliit na veranda doon. Inaantok ka na ba? Tanong ni Aljan upang basagin ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. May kinuha ito saglit sa loob ng bahay kaya ilang segundo siyang naghintay sa veranda. Hindi pa. Busog pa ako eh. Lumapit ito sa kanya. Tumabi ito sa kanya habang nakatanaw sila sa likurang bahagi ng garden. Maliwalas din ang kalangitan dahil panay bituin at wala halos kaulap-ulap. Napangiti siya nang balutan siya nito ng isang show. Yun pala ang kinuha nito. Pagkatapos nitong ipatong sa balikat niya ang show ay umusog na ito ng konti palayo sa kanya. Isang hakbang ang layo nito mula sa kinatatayuan niya. Nakatayo lang din ito sa veranda habang nagpapahangin sila. Hindi mo sa akin sinabi na ininsulto ka ng mama ni Greta. Sa susunod sasabihin mo sa akin ha? Ayoko may mga tao mga api sa'yo. Napakagad siya sa kanyang ibabang labi at napayuko. Kinikilig kasi siya. Hindi niya akalain na ang kamuntikan nilang paghihiwalay kanina ay mauuwi sa paglalambingan ngayon. Maybe she's really giving him a hard time. Mabait naman ito at siya lang ang nagpapahirap kay Aljan. Kung nahihirapan siyang mag-adjust sa bagong buhay niya, mas doble marahil ang pag-adjust nito. Sino ba naman ang gugustuhin na makalimutan ng sariling asawa? Hindi ko naman iyon binigyan ng halaga. Hahayaan ko lang sila mag-isip ng masama tungkol sa akin. Teka, bakit ang layo mo sa akin? Mabaho ba ako? Ayaw mo ba akong yakapin?
Natigilan ito sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay napapangiti ito na parang nahihiya. Napakamot pa ito sa sariling batok habang napapangiti. Baka magalit ka na naman kasi eh. Ngumiti din siya. Sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo, babaho siguro ako. Hindi pa man siya tapos magsalita nang mabilis itong lumapit sa kanya upang yakapin siya mula sa kanyang likuran. Heto na, yayakap na. Ang bungo-bungo mo kaya. Pinulupot ni Aljan ang mga bisig nito sa kanyang bewang. Pagkatapos ay nagsumiksik ang gwapo mukha nito sa gilid ng kanyang leeg kaya naman nakaramdam siya ng kiliti at pag-iinit ng kanyang katawan. Nakikiliti ako? Napapahagikik siya dahil inamoy-amoy ni Aljan ang leeg niya. Oh, Tom. May na itong napamura nang maramdaman nito ang pagkagising ng alaga niya dahil sa malanding hagikik niya. Nasasarapan ito sa ginagawang pagyakap sa malambot niyang katawan. Aljan, ang sabi ko, yakap lang. Pinapapak mo na ang leeg ko eh. Nakikiliti ako. Panay pa ang paghagikik ni Eileen dahil pinaghahalikan ni Aljan ang leeg niya. Hanggang sa umigpit na ang pagyakap nito sa kanya. Tumigil din ito sa pagkiliti sa leeg niya. Ramdam na ramdam niya mainit na hininga nito sa malapit sa kanyang tenga. Tila nakikiramdam lang din ito sa kanya. Napapakagat labi si Eileen dahil sa nagiinit ang buong katawan niya sa paraan ng pagyakap ni Aljan sa kanya. May halong kasabikan at panggigigil iyon. Oh baby, gustong gusto ko na. Tila nahihirapan itong anas sa bandang tenga niya pagkatapos ay marahan nitong kinagat ang kanyang tenga. Napaungol tuloy siya. Gusto? Napapakagat labing tanong ni Eileen kahit alam naman niya kung anong tinutukoy nito. Huminga ng malalim sa Aljan. Sumubsob itong muli sa leeg niya at parang ayaw na nitong umalis doon. You know it. Napapikit sa Eileen. Sa totoo lang ay gustong-gusto na rin niyang maranasang makipagtalik sa kanyang asawa. Naaawa na din siya kay Aljan dahil 2 taon na itong nangungulila sa kanya. 2 taon na itong walang nakakatalik. Bilang asawa nito, responsibilidad niyang gampanan ang mga physical na pangangailangan nito. Bakit nga ba hindi niya ito pagbigyan? Mag-asawa naman sila at higit sa lahat. Her body is burning. Dahil lang sa simpleng pagyakap at pagkiliti nito sa leeg niya ay nag-aapoy na agad ang kanyang katawan. Basta dahan-dahan lang ha. Natigilan ito. Are you sure? Tumango siya. Oh Tom. Hinapit agad siya nito paharap upang halikan ng kanyang labi. Bago nito sakupin ang kanyang bibig ay tinitigan pa muna siya nito. Sigurado ka ba, Eileen? Once I started kissing you right now, there's no turning back. Namumungay ang mga mata nitong tanong sa kanya. Sigurado na ako pero kung pwede sana, doon tayo sa kwarto natin magtalik. Ipinagdikit nito ang kanilang mga noo. Tom, baby, I'm so excited. You won't regret this, baby girl. Kinarga siya ni Aljan na para silang bagong kasal patungo sa kanilang kwarto. Halos maglakad takbo ito upang maangkin na siya. Napapakagat labi na lang si Eileen dahil kapwa sila nasasabik. Pagkagising ni Eileen ay para siyang binugbog ng 10 demonyo. Ang sakit ng buong katawan niya, lalo na't nalamog yata ang pagkababae niya. Good morning, my wifey. Breakfast in bed? Samantalang fresh na si Aljan at maganda ang pagkakangiti habang may hawak itong tray ng pagkain. Mukhang nakaligo na ito. Ano, good morning ka dyan? Ang daya mo. Ang ganda ng ngiti mo samantalang hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Reklamo niya kaya natawa ito. Sorry na, kaya nga ipinagluto kita ng breakfast oh. Umupo si Aljan sa tabi niya upang tulungan siyang makabangon. Ray, ang sakit. Mapapaiyak pa yata siya dahil sa sakit ng buong katawan niya. Hinalikan ni Aljan ang ulo niya. Mawawala din iyan. Ganyan talaga pag first time. Mamaya, hindi na yan masakit. Pinalo niya ang braso nito at sinamaan niya ito ng tingin. Bakit kasi tinodo mo agad kagabi? Ang sakit tuloy. Parang batang reklamo niya. Sorry na baby ko, sabi mo kasi. Sige pa.
Natawa na din tuloy siya dahil ginaya ni Aljon kung paano siyang nagmamakaawa kagabi upang sumigi pa siya sa kanya. Nasarapan ka ba kagabi, Aileen? Namula ang kanyang mga pisngi. Alam mo naman bakit tinatanong mo pa? Wala lang, para mamaya uli. Pinalo niya ito. Oh baby, dadagdagan mo ba ang kalmot mo sa akin? Napapalabi nitong tanong. Niyakap naman niya ang braso nito at pinaghahalikan iyon. Sorry na, panay ka kasi kalukuhan Dinampian niya ng halik ang braso nito at niyakap ito ng mahigpit. Ang sweet naman ng Rina at Aileen ko. Sana makaalala na ako, Aljon. Gusto na kitang maalala. You will, baby. Dahil pupunta tayo sa mga lugar kung saan tayo unang nagkakilala. Hinalikan ni Aljon ang ulo niya bago siya niyakap ng mahigpit. Samantalang wala silang kamalay-malay na nakatakas sa kulungan si Jaya sa tulong ng ama nito. Umiling si Aileen nang tanungin siya ni Aljon kung mayroon na daw ba siyang naaalala. Wala pa rin, love? Bakit kaya wala pa? Lahat na ng posisyon sa kamay ginawa na natin sa Boracay. Tinakpan ni Aileen ang bibig ni Aljon dahil sa mga pinagsasasabi nito. Nahiya siyang marinig ni Douglas ang pinag-uusapan nilang mag-asawa sa likod ng kotse. Si Douglas kasi ang nagmamaneho ng kotse ni Aljon dahil pagod na si Aljon sa biyahe nila mula Boracay kaya hindi na nito nagawa pa o gusto pa na magmaneho. Isa pa, gusto rin naman nitong masolo daw siya sa likod ng kotse habang bumabiyahe sila patungo sa mansyon. 1 linggo silang nagbakasyon sa Boracay. They made love a lot dahil ang pilyon niyang asawa ay ipinapaalala daw sa kanya ang mga maiinit na sandali noong una silang magkakilala. Dinala siya nito sa mismong hotel room kung saan daw sila nagbakasyon noon. Pinaranas pa nga nito sa kanya ang mag-sex sa dagat, baka sakali daw na bumalik ang kanyang mga alaala. Ngunit kahit ginawa nila ang mga bagay na ginawa nila noon, wala pa rin nanumbalik sa memorya ni Aileen. Nanatili pa rin blanco ang mga alaala niya. Shh! Nakakahiya kay Douglas, love. Inaan mo ang boses mo. Okay. Sorry, love. Nakakapagtaka kasi. Lahat naman ng posisyon na ipinaranas ko noon sa'yo, ipinaranas ko muli sa'yo Pilyong bulong nito sa kanya kaya naman nakatanggap ito na isang munting kurot sa tagiliran nito. Sabay silang natawa. Kahit wala pang naalala si Aileen sa kanyang nakaraan, naging masaya pa rin siya sa kanilang pagbabakasyon ni Aljon sa Boracay. Sumakay sila sa private plane ng pinsan nitong si Kyle at sinundo naman sila ni Douglas sa airport. Ang pinsan kasi nito ang may-ari ng 3 airlines sa Pilipinas at isang international airline. Kaya madalas itong lapitan ng mga pinsan nito upang makalibre ng sakay sa eroplano o private helicopters nito. Mga kapwa bilyonaryo ngunit mga pare-parehong kuripot ang magpipinsan na ito. Kahit wala naman ako naalala, nag-enjoy pa rin ako. Salamat Masaya ako na nakilala kita ulit kahit hindi ko na siguro maalala yung una natin pagkikita. Masaya pa rin ako kasi eto ka at kasama ko pa rin hanggang ngayon. Yumakap siya sa isang braso ni Aljon. Buong linggo nila sa Boracay wala silang ginawa kundi iparamdam sa isa't isa kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Inamin niya kay Aljon na mabilis siyang nahulog dito. Tuwang-tuwa ang mokong na asawa niya kaya't ganadong-ganado ito sa pakikipagtalik sa kanya. They had sex multiple times, ngunit bawat rounds ay parabang palaging unang beses niya itong mahalikan at makakatalik. Her heart is overflowing with joy and happiness. Nasasabik din siya dahil sinigurado daw ni Aljon na mabubuntis na siya nito sa Boracay. Tinotoo nga nito ang balak nitong buntisin siya dahil panay ang ginagawa nitong pakikipagtalik sa kanya. Ang sweet naman ng love ko. Hinalikan nito ang kanyang ulo nang ihilig niya iyon sa balikat nito. Love. Love ang napili ni Aileen na maging endearment nilang dalawa simula nang umamin siya kay Aljon na mahal na rin niya ito. Kilig na kilig pa nga ang mokong. Pag uwi natin sa bahay ipagluluto kita. Anong gusto mong hapunan? Tanong ni Aileen kay Aljon habang yakap niya pa rin ang braso nito. Ikaw? Pabirong pinalo niya ang braso nito. Panay talaga kalokohan ng isang ito. Napakahilig. Isa sa mga nadiskubre niya sa ugali ni Aljon ay ang pagiging mahilig nito sa romansa at pakikipagtalik. Palagi tuloy siyang nadidiligan. Pasaway ka talaga. Ano nga?
Tumingala siya upang tingnan ang mukha nito. Napangisi ang gwapong asawa niya bago siya nito binigyan ng isang mariin na halik sa kanyang labi. Ikaw nga ang gusto kong ulam, pwede ba? Napaikot na lang ang mga mata niya dahil ginamitan pa siya nito ng bedroom voice nito na tila inaakit pa siya ng magaling. Tse! Tumawa ito. Sungit pero mamaya sasabihin na naman. Harder, faster. Tinakpan niyang muli ang bibig nito. Love! Pinalakihan niya ito ng mata. Tumawa naman ito. Boss Jan, wala ko tayong break. Naputol ang pagtatawa na nagpagkukulitan nilang dalawa ni Aljan nang biglang magsalita si Douglas. Tila kinakabahan nito at nahihintakutan. Panay ang pagbusina nito sa mga sasakyan na nakadikit nila. Nasa highway pa naman sila. Ang bibilis ng mga sasakyan roon. Tom, what do you mean? Nakaramdam din sila ng takot at naalarma. Napahawak ng mahigpit sa Aljan sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang naramdaman na niya noon ang ganitong takot. Bigla tuloy siyang napahawak sa kanyang ulo. Wala ko tayong preno, Boss John. Halos garalgal na ang boss ni Douglas sa labis na takot. Damn it! Napamura sa Aljan at hindi malaman ang gagawin. Natataranta ito kung yayakapin ba siya ng mahigpit at paano siyang poprotektahan. Aljan! Samantalang sumasakit naman ng matindi ang ulo ni Eileen. Pakaramdam niya nag-init ang buong paligid at may mga eksenang pasulpud-sulpud sa kanyang utak. Nakasuot siya ng bridal dress. Ganitong-ganito din ang takot at kaba niya noong mga sandaling iyon. Hill, don't worry. Niyakap siya ng mahigpit ni Aljan. Her head is spinning. Parang umiikot ang mundo ni Eileen. Unti-unti niyang naalala ang aksidente bago siya tumalon mula sa kanyang sariling bridal car. Parang hindi makahinga si Eileen sa sobrang sakit ng ulo niya at pagragasa ng mga nakaraan sa utak niya. Naaalala na niya kung paano siya tumalon mula sa loob ng bridal car upang sagipin ang buhay niya. Nang mapansin niya ang tinatahak ng bangin ng driver ng kotse, ay agad niyang binuksan ang pintuan upang makatalon siya doon. Hinila pa ng babaeng kasama niya sa loob ng kotse ang bridal gown niya kaya napunit iyon at kamuntikan na siyang hindi makatalon. Nagpagulong-gulong tuloy siya sa gilid ng bangin habang ang bridal car naman na sinasakyan niya kanina ay dire-diretsyong nahulog sa ilalim ng bangin at biglang sumabog. Napasigaw si Eileen nang maalala niya ang nakaraan. Sumakit ng husto ang kanyang ulo. Napapaiyak siya sa sari-saring emosyon na kanyang nararamdaman. Hanggang sa narinig na lang ni Eileen na sumalpok na ang sinasakyan nilang kotse sa gilid ng highway. Malakas ang naging impact noon kaya halos masira ang unahan ng kotse nila. Kapwa sila nang wala ng malay ni Aljan ngunit bago pumikit si Eileen ay kitang-kita niya kung gaano karaming dugo ang umaagos mula sa noo ni Aljan habang wala itong malay tao. Aljan, huling nasabi niya bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Ma'am, nagawa ko na po ang pinagagawa niyo. Pagre-report ng tauhan ni Jaya sa kanya, isinend sa kanya ang picture ng kotse ni Aljan na naaksidente sa highway. Yun kasi ang ipinag-uutos ni Jaya sa mga tauhan niya bago siya tumakas ng tuluyan. Good. Pakendeng-kendeng pa ito habang naglalakad sa airport. Nakadisguise ito upang hindi makilala at makaalis ng bansa. Nakapagiganta na siya kay Aljan Anderson at kay Rina. Masaya na siyang aalis sa bansang iyon kasama ang papa niya. Ngunit hindi inaasahan ni Jaya na ang eroplanong sasakyan nila ay ang mismong eroplanong sasabog sa araw na iyon. Nakaligtas nga siya sa immigration ng Pilipinas. Nakalipad nga siya palabas ng bansa ngunit hindi niya natakasan ang tinatawag na karma. Kung gumawa ka ng masama sa kapwa mo, asahan mong may balik iyan sa'yo. Ano nangyayari? Napasigaw na lang si Jaya nang unti-unting sumabog ang eroplanong sinasakyan nito. Nasunog ang buong katawan nito at nagkalasog-lasog. Ngunit buhay pa ito habang damang-dama nito ang sakit at pagkasunog ng buong katawan bago tuluyang sumabog ng malakas ang buong eroplano. Walang nakaligtas kahit isa at kasama na roon si Jaya at ang papa nito. Nagkaroon ng machine failure ang sinasakyan nitong eroplano kaya iyon na naging sanhi ng pagsabog. Paniguradong diretso sa impyerno ang kaluluwa ng mag-ama. Isang drug lord addict at isang crazy bitch woman.
Samantala, sa ospital, nandoon si Eileen habang binabantayan siya ng kanyang tunay na magulang. Kamusta rin pakiramdam mo, Eileen? Dahan-dahan siyang inalalayan ng kanyang mommy nang magising siya. Agad siyang napahigbi nang maalala ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Nasaan mo si Aljan? Nasaan pong asawa ko, mommy? Napakagulol na siya. Tandang-tanda niya pa kung gaano karaming dugo ang umaagos sa gwapong mukha ng kanyang asawa habang nakapikit ito. Shhh! Kuminahon ka, Rina. Pinakalma siya ng kanyang mga magulang. Lalo siyang nag-hysterical. Nasaan pong asawa ko? Aljan! Napakagulol na siya at kahit nanghihina pa siya, ay gusto na niyang makabangon. Anak, kuminahon ka. Gusto ko pong makita ang asawa ko. Love, nandito ako. Naputol ang pagpupumiglas na Rina nang marinig niya ang mahina, ngunit pamilyar na boses ni Aljan. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses nito. Nakahiga ito sa katabing kama niya. Hindi niya napansin na mayroon pang isang hospital bed sa katabi ng kama niya. Mukhang nangihina pa ito ngunit pinilit itong makaupo ng dahan-dahan. Ito naman ang inalalayan ng daddy niya. Iho, baka mabinat ka. Umiga ka na muna. Sabi pa ng papa niya kay Aljan. Napakagulhol ng malakas si Rina nang makita niyang buhay na ang asawa niya. Buhay ito. Napatakbo siya palapit sa kama nito upang yakapin ito ng mahigpit. Hinayaan siya ng mommy niya ngunit sumunod ito sa kanya habang hawak ang dextrose niya. Asawa ko! Aljan! Napayakap siya na mahigpit kay Aljan at halos paghahalikan niya ang buong mukha nito. Umiyak din ito habang umiiyak siya. Yes, love. Buhay pa tayong dalawa. Magmamahalan pa tayo ng maraming taon. Kahit ang mga magulang niya ay nag-iyakan na din sa eksenang napanood ng mga ito sa pagitan nilang dalawa ni Aljan. Mahal na mahal kita, Aljan. Naalala ko na lahat. Naalala ko na. Ipinagdikit ni Rina ang kanyang noo sa noo ni Aljan. Nalaki naman ang mga mata ng mga magulang niya. Nakakaalala ka na, anak? Nakiyakap ang mga ito sa kanilang dalawa ni Aljan kaya't para tuloy silang nag-group hug. Opo, mommy. Daddy, naalala ko na po lahat. Naalala ko na po kayo. Niyakap niya rin ang mga magulang niya ngunit saglit lang dahil gusto niya pa rin yakapin sa Aljan. Umiiyak ito ng balingan niya. Mukhang masayang-masaya lang talaga ito dahil nakakaalala na siyang muli. Akala ko tuluyan na ako mabubura sa isip mo, Rina. Miss na kita, asawa ko. Sambit nito sa paus na boses. Niyakap siya ni Aljan ng mahigpit. Alam mo ba, anak, nagpalipat dito sa kwarto mo itong asawa mo? Kaninang umaga lang din siya nagising. Pareho kayo nang naging reaksyon na umagising siya. Nagwala din siya doon sa kwarto niya at hinahanap ka kaya naman nagpalipat siya dito sa hospital room mo. Para masamahan ka niya dito, anak. Lalong humigpit ang pagyakap niya kay Aljan. Buhay tayong dalawa, Aljan. Buhay tayo. Thank you po, Lord. Labis ang pasasalamat niya sa Diyos dahil binigyan pa silang muli ng pagkakataong mabuhay ng magkasama. I love you so much, Rina. Bulong nito sa kanya ng buong pagmamahal. I love you more than everything, Aljan Anderson. Buong puso niya ring sagot bago niya binigyan ng isang pagmamahal na halik ang kanyang asawa. Mahal, lalabas na! Ayan na! Tagaktak ang pawis sa noo ni Rina dahil sa sunod-sunod na paghilab ng kanyang malaking tiyan. She's 9 months pregnant. Ipinagbubuntis niya ang kanilang bunsong anak na babae. They already have 3 sons. Hinabol talaga ni Aljan na magkaroon sila ng babaeng anak kahit na 36 years old na siya sa kasalukuyan. Hold on, baby. Malapit na tayo sa ospital. Tila mas kinakabahan ito sa kanya kahit palagi naman itong nasasaksihan kung paano siya manganak. He's always right there beside her. Wala siyang mahihiling pa sa Diyos dahil napakabuting tao ng napangasawa niya. Nagsimula man ang kanilang relasyon sa magalung sitwasyon, sinubok man ang kanilang pagmamahal at pinaglaruan man sila ng tadhana, ay heto pa rin silang dalawa, kumakapit sa isa't isa. Ang sabi nga nito sa kanya noong araw ng kasal nila, walang bibitaw.
Ilang salita lamang iyon ngunit tumatak iyon sa isip at puso ni Rina. Noong maaksidente sila sa kotse nito, kapwa sila nakaligtas. Ilang taon na rin na nakakaraan simula na mangyari iyon. Nabalitaan rin nila na si Jaya at ang ama nito ang may pakana sa pagkawala ng preno ng kanilang kotse. Sa awa ng Diyos, walang namatay sa kanilang tatlo nila Douglas. Nabuhay sila at konting pinsala lamang ang kanilang natamo mula sa pangyayaring iyon. Kahit na malaki ang galit nila kay Jaya at sa ama nito, ikinalungkot pa rin nila ang balita na siningil ito ng mismong mga nagawang kasalanan nito. Sadyang hindi talaga natatakasan ang kasalanan. Makakatakas ka man sa batas ng tao ngunit sa batas ng karma ay wala kang magiging kawala. Nalungkot sila sa brutal na pagkamatay ni Jaya at ng ama nito. But again, it's destiny. Malapit na talagang lumabas ang anak mo. Itigil mo na ang kotse. Saluhin mo. Napapasigaw na si Rina dahil nararamdaman na niya ang paglabas ng ulo ng kanyang anak. Tom, what to do, love? I'm scared. Natataranta nitong itinigil sa gilid ng kalsada ang kotse at nagmadali itong pumwesto sa gawin niya. Ihiga mo ako sa likod. Manganganak na ako. Utos niya kay Aljan habang napapairin na siya ng malakas. Oh Lord God. Pulang-pula ang gwapong mukha ni Aljan dahil sa takot at pangamba nito. Ngunit sinunod pa rin ito ang utos niya. Kinarga siya nito at inilipat sa likod ng kotse upang makahiga siya roon. Hubarin mo ng panty ko! Napasigaw pa ito. Nang makahiga na siya sa kotse, sunod nito ang utos niya. Tom, baby, I'm scared. Baka mapano ang baby natin. Mangiyak-ngiyak ito habang hinuhubad ang kanyang panty. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay nito. Halatang takot na takot ito. Lalo na nang makita nito kung gaano nakalaki ang butas ng kanyang pagkababae. Para itong masusuka na hindi maintindihan. Oh God, bakit lumaki ng ganyan yan, love? Oh Tom, paano ko to sasaluhin, baby? Oh God. Hindi nito malaman kung paano sasaluhin ang ulo ng baby nila na nasa bukana na ng kanyang pagkababae. Magaling kang gumawa pero natatakot ka saluhin. Ayan na. She gave all her strength para ilabas ang kanyang anak. Sanay na siya kung paano manganak dahil lahat ng tatlong lalaki niyang anak ay normal deliveries. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman kaya gusto na niyang makaraos. Sa susunod na linggo pa ang due date niya ngunit maagang humilab ang kanyang tiyan. Nasa trabaho pa naman ito na mag-umpisang humilab ang tiyan niya kaninang umaga. Oh my God! Mas malakas pa ang sigaw ni Aljan sa kanya dahil kitang-kita nito kung paano lumabas ang baby niya mula sa kanyang katawan. Isang malakas na pag-iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa buong kotse. Nasalo ito ng maayos ni Aljan. Punong-puno ng dugo ang mga kamay nito ngunit ang takot at pangamba nito ay napalitan ng kakaibang kaligayahan. Oh God! My baby girl! Napapangiti ito habang panay tulo ng masagana nitong luha. Naiyak na din sa kaligayahan si Rina, lalo na nang ihiga ni Aljan sa bandang dibdib niya ang kanilang sanggol. You did it, Mommy. You did it. I love you so much, my love. I love you so much. Buong pagmamahal siyang hinalikan ni Aljan sa kanyang noo at sa kanyang labi. Hindi siya makapagsalita dahil pagod na pagod siya sa panganganak. Ang nakaya lamang niyang gawin ay ang mapangiti ng matamis dahil nairaos niya ng maayos ang kanilang bunsong anak. Ang ganda niya. Kasing ganda mo siya, love. Hinihingal din na bulong ni Aljan sa kanya. Ngayon lang niya ito nakita na parang pagod na pagod at para itong tumakbo ng 10 kilometers. Ikaw daw ang kamukha niya, Daddy John. Mahinang sambit niya. Idinikit nito ang noo sa noo niya habang pinagmamasdan nila ng buong pagmamahal ang kanilang bunsong anak. Kuhang-kuha kasi ng kanilang anak ang matangos na ilong ng daddy nito. Katulad ng tatlong lalaking anak nila. Napakagwapo lahat at walang halos nakuha sa kanya, kundi buong mukha ni Aljan ang namana ng mga ito. Ilang sandali lamang ay dumating na ang ambulansya na magdadala kay Rina sa private hospital. Nagpuntahan agad ang kanilang mga pamilya sa loob ng private room. Nanganak ka sa kotse, anak?
Grabe, mabutit nakaraos ka ng maayos. Nag-aalalang tanong ng mommy niya. Ang galing po ng mister ko eh. Pwede na maging doktor. Napapangiti na lang sa kanyang tabi si Aljan. Fresh na ito ngayon dahil nakiligo na ito sa private restroom ng kanyang kwarto. Daig pa kasi ng 5-star hotel ang hospital room niya. Nagkasya nga ang lahat ng pamilya nila sa loob ng hospital room. I wonder what his face looks like when he saw the baby coming out. Natatawang biro ng ama ni Aljan. Inakbayan pa nito ang anak habang masayang nakatingin sa kanilang anak na karga-karga ngayon ng mommy ni Aljan. Oo nga, mabuti at hindi hinimatay itong sa Aljan. Takot pa naman ito sa dugo. Segunda pa ng mommy ni John kaya nagtawanan ang lahat. Hinalikan ni John ang noo niya bago ito tumawa. Plano ko nga sana na magtayo pa ng basketball team. But when I saw my wife's private part during that birth, John, I'll stop making babies. I'll stop hurting my love. Tama na sigurong 4 na baby namin. Hindi ko akalain na ganoon kahirap ang nararanasan ng asawa ko. So, stop na tayong mag-make love? Bulong niya kay Aljan. No way. Magpa-family planning na lang tayo, love. But we will still have the best nights in our lives. Mamaya ba pwede na? Bulong din ni Aljan sa kanya. Pinalo niya ito ng pabiro sa braso nito. Hinuli naman nito ang kamay niya at hinalikan iyon. Naku, kayo talagang mag-asawa oh. Nagbubulungan agad kayo dyan. Baka gumawa na naman kayo ng apo ko ha. Hinay-hinay, baka mabinat ka. Sita sa kanya ng mommy niya kaya nagtawanan ang lahat. Pinabuhat naman ni Mrs. Anderson sa mommy niya ang anak nila. Ikaw naman muna Mare ang magkarga ng baby girl natin. Napakagandang bata. Naku Mare, ang ganda nga. Kamukhang kamukha ng mga kuya niya. Ang ganda-ganda ng apo natin. Masayang pinagmasdan na rin ang kanyang mommy at ang mommy ni Aljan. Mag-best friend na halos sa mga ito simula na ikasal sila ni Aljan sa simbahan. Naging mag-BFF na ang mga ito. Patingin rin kami ng apo namin. Singit ni Tatay Berting. Oh, ito Berting. Ang lusog-lusog ng apo natin. Sagot naman ng mommy niya. Nakakakita na ang Tatay Berting niya at ang nanay Mina niya. Naging successful ang operasyon ng mga ito, kaya't muling nanumbalik ang paningin. Binigyan rin ito ng kabuhayan ni Aljan bilang pasasalamat sa pagkupkup at pagmamahal sa kanya. Tumaba na ang nanay Mina at Tatay Berting niya. Namasyal ang mga ito halos sa buong mundo dahil palagi nilang kasama ang mga ito sa tuwing namamasyal sila ng kanilang pamilya. Madalas kasi silang mag-out of the country at isinasama nila ang mga ito. Gusto nilang makita ng mga ito ang kagandahan ng mundo. Nakapasyal na sila sa Hong Kong, Japan, Korea, Sydney, Singapore, Canada, New York at ang susunod nilang papasyalan ay ang Holy Land sa Italy. Request iyon ng totoong parents niya at nagustuhan naman rin iyon nila Nanay Mina at Tatay Berting. Sa susunod na 2 buwan na ang flight nila. Libre lang ni Aljan palagi ang bakasyon nila. Kaya naman masayang masaya sa Rina dahil mahilig palang mamasyal sa Aljan at galante din ito. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang niya. Minsan, nakakasama nila ang magulang ni Aljan pero bibihira lang din dahil napaka-busy ng mga ito sa kabilaang negosyo. Sa ngayon nandoon sa mansyon ang 3 lalaking anak nila sa pangangalaga ng mga personal maid ng mga ito. Bukas naman ay uuwi na rin agad sila sa mansyon. I love you so much, Rina. Bulong ulit ni Aljan sa kanya kinagabihan. 2 na lang silang naiwan sa loob ng private hospital dahil nag-uwian na ang kanilang pamilya. Kanina ka pa I love you nung I love you dyan. Pansin niya kasing kanina pa nag-I love you si Aljan sa kanya. Sorry, ewan ko ba? Mas lalo yata kitang minahal ng todo at sagad. Mahal na mahal kita. Hindi ko mapapantayan ang sakripisyo mo para sa pamilya na binubuo natin. Salamat ha. Salamat sa lahat, asawa ko maganda. Salamat sa pagbigay ng buhay sa mga anak natin. Salamat sa pagpapasaya sa akin ng gusto. Salamat sa pagiging mabuting mommy mo sa mga anak natin at maraming salamat talaga sa pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin. I'm so proud of you, Mommy Rina. I love you so much. Niyakap siya ng mahigpit ni Aljan.
Ramdam niyang mahal na mahal siya ng kanyang asawa, ngunit tila mas nag-uumapaw na ang pagmamahal nito sa kanya sa paglipas ng panahon. Lalo pa siya nitong minahal at wala na siyang mahihiling pa. Mas mahal na mahal kita, Aljan. Sagad na sagad. Ngumisi ito ng pilyo bago kinurot ang kanyang dalawang pisngi. Bakit kaya kapag ikaw nagsasabi ng sagad na sagad, parang may nabubuhay sa bandang ano ko? Sabay silang natawa ng malakas. Nagising tuloy ang natutulog nilang baby.